In this video, another trading tips ulit tayo. I-share ko lang sa inyo yung mga bagay na dapat ginawa ko nung nagsisimula pa lang akong mag-trade. So kung newbie kayo or plano pa lang pasukin ang mundo ng trading, siguradong makakatulong ito sa inyo. Although walang shortcut sa trading, pero by knowing all of this, magkakaroon kayo ng better understanding at maiiwasan ang mga common misconceptions sa trading at makabuo ng good foundation at the start of your trading journey. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Una is master one strategy. So ito yung one of the common mistake of a beginner. Ito din yung pagkakamali ko before. Yung palipat-lipat ng trading strategy na ginagamit at naghahanap ng holy grail. Isang magical trading strategy or indicator na magbibigay sa akin ng guaranteed profits. At ang tendency, marami tayong susubukan na trading strategy na makita natin sa internet, mga new indicators na nagkiklaim na it's profitable, na kapag hindi nag-work sa atin, maghahanap na naman tayo ng panibago. Hindi natin alam na it's not all about the strategy. It's more on kung paano natin i-execute ang strategy. At maraming mga beginners nga ang walang specific trading strategy na ginagamit. They just trade randomly na nakita nila sa internet or they just trade based on their emotion. So nangyayari yan because of lack of understanding and knowledge about trading. And how can you do that as a beginner? Kailangan mo mag-backtest para malaman mo kung meron bang edge ang strategy na ginagamit mo, kung meron ba itong acceptable win rate or drawdown. Kapag nagba-backtest kasi tayo, yung manual backtest, sinasanay na natin dito yung subconscious mind natin to see the pattern over and over again. At bukod sa data na makukuha natin, nakikita din natin dito yung behavior ng asset. If you can do 1,000 trade using one trading model or strategy only, then masasabi ko na mas master mo na yan kumpara sa mga trader na nagamit lang ito sa 100 trades. Just law of large numbers. Marami din kasing benefits na may bibigay sa atin ito. Makikita natin dito yung consistency ng trading strategy, kung paano ito nagpe-perform under different market conditions. Nagbe-build din ito ng confidence sa atin kasi we know to ourselves yung performance nito at makakatulong yun to stay disciplined and reduce emotional trading. Next is setting realistic expectation in trading. So nung nagsimula ako pasukin ng trading, wala din akong realistic expectation dito. Akala ko it's a get rich quick scheme na kapag natuto ako nito ay makakapag-resign na agad ako sa trabaho. At ito na yung ipapalit ko. Meron na akong financial freedom, yung mga ganong expectation. Marami sa mga newbie traders hindi nalalayo ang ganitong expectations. They think it's easy to make money on trading, na by just watching a 10-minute trading strategy tutorial ay magagawa na nila ito. What do you expect? Hindi na dapat tayo magtaka kasi marami pa din naniniwala sa mga investment scheme na magpasok ka lang ng pera dito, wala kang gagawin, madodoble na ang pera mo. Kaya yung overnight success story sa crypto ang mas pinaniniwalaan ng marami. Therefore, doon nabubuo yung unrealistic expectation. Importante na magkaroon tayo ng realistic expectation sa una pa lang kasi may iwasan natin yung mga disappointment and burnout. Kasi yung mga nagtatry nito na merong unrealistic expectation, kapag naka-experience sila ng losing trades, mag-quit sila agad. However, kung meron tayong realistic expectation at nauunawaan natin na it takes time and losing is part of the game, then hindi tayo mag-give up ng ganun kadali. Magkakaroon din tayo ng better decision making at nakafocus sa long-term success. At para makabuo naman tayo ng realistic expectation, kailangan sa una pa lang maunawaan na natin na there is a steep learning curve in trading. Kailangan natin mag-spend dito ng significant time about the markets, strategies, risk management, and psychology. Pangatlo, part-time trading can be more effective. Another common mistake na ginagawa natin as a newbie trader, iniisip natin na kailangan ibuhos natin dito ang lahat ng oras natin. Lagi tayo nakaharap sa monitor, kakaba-kaba at pinapanood ang ating trade position. Akala natin the more we spend on the monitor, the more profits we can make. At hindi natin nauunawaan yung benefits na makukuha natin kapag ginawa natin ito as a part-time. Katulad ng reduced pressure. Kasi most likely ng mga traders na ginagawa lang ang trading as a side hustle or part-time, meron silang iba pang source of income. So nakakabawas ito sa financial pressure. At hindi inaasa lang sa trading ang mga gastusin. At kapag ganun, nagkikreate ito ng less emotionally driven trading decision. Nakakatulong din ito para makaiwas sa
overtrading. Kasi kapag full-time tayo nagtitrade, minsan nasosobrahan tayo sa pagtitrade na instead na nakapag-profits na, nauuwi pa sa talo. So meron siyang pros and cons, at katulad nga ng nabanggit ko sa ibang mga trading tips, mas maganda kung nagsisimula pa lang tayo, gawin natin ito as a side hustle and develop the skills, then tsaka kayo mag full-time kung yun talaga ang primary goal nyo. Pang-apat, focus on trading concepts, not just strategy. Isa din ito sa pagkakamali ko nung nagsisimula pa lang ako sa trading, ay masyado akong nakafocus sa trading strategy. At ito din yung ginagawa ng karamihan ng mga newbie ngayon, and it will continue to happen. Kasi ang primary reason kung bakit gusto natin pasukin ang trading ay dahil sa profits. Sa una kasi hindi pa natin mauunawaan yung broader concept, at kung tayo yung tao na medyo matyaga, then eventually naman maiintindihan natin yon. So crucial yung part kapag nag-focus tayo sa trading concept. Katulad ng pag-acquire ng foundational knowledge sa trading, dito nakapaloob yung concept of risk management, understanding the idea of trends na makakatulong sa atin para ma-identify yung market direction. Andito rin yung psychology and broader technical analysis knowledge. And then, adaptability. Kasi ang market ay pabago-bago. So ang isang strategy ay pwedeng maganda ang performance sa isang particular na market condition, pero kapag nagbago na, magfe-fail na siya. Kaya yung mga traders na nakapag-develop ng adaptability, na meron lang isang trading model na ginagamit, they will only use it when the market condition is favorable to them. Like in an uptrend market, mas maganda gamitin yung trend following. Kapag sideways movement naman ang galaw ng market, then mean reversion and supply and demand may work well. So kung alam natin ang mga concept na ito, then hindi tayo aasa sa trading strategy alone. At ang panghuli natin ay manage risk above all else. So risk management is the cornerstone of successful trading. Kung wala tayo nito, kahit gamitin pa natin ang pinaka-the best strategy in trading, ay mauuwi lang din sa significant losses. Although technical analysis help us to analyze data from the past, pero it will not give us certainty sa outcome ng trade natin. Hindi tayo tama sa lahat ng pagkakataon sa pagtitrade, at dito natin pinapasok ang risk management. Kasi kung mali man tayo, hindi ito mauuwi sa pagkasunog ng buong trading capital natin. Kaya risk management is crucial kasi it can protect our capital for long-term success. Kapag newbie kasi tayo, we are still gaining experience. So if we can minimize our losses, mas tatagal tayo in the game at makakapag-gain ng significant amount of experience. Ang risk management, malaki din ang tulong nito para maging stable ang ating emotion sa pagte-trade. Nakakabawas ito sa emotional stress na associated sa trading. Kasi kung alam nga natin yung potential loss in a particular trade, natanggap natin before we enter a trade, hindi na tayo kakaba-kaba na baka masunog yung account natin in just one trade. At sa trading, hindi natin may iwasan yung losing trade. Nangyayari yan. At kung maganda ang pagkakamanage ng risk natin every trade, then mas magtatagal tayo sa laro ng trading. We will gain more experience. And if we survive long enough, then doon na mag-uumpisa tayo maging consistent, profitable trader. At yun lang ang trading video tips natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.